Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes ay mga espiritu na katangian para makapagbahagi ng iyong pananampalataya. Yan. Ito ang sinasabi ni Dr. Roy Face na ang lahat ng mga Kristiyano ay iba-iba ang uri ng pagsaksi. Maaari silang magpakita ng maganda o pangit na patutuo para kay Kristo. May mga Kristiyanong sa totoo lang ay nakakahadlang sa iba para tanggapin si Kristo dahil sa uri ng kanilang pamumuhay. Hangad ng karamihan ng mga mananampalatayang makapagbahagi ng epektibo sa iba ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Naglista si Dr. Fish ng 10 katangian para sa isang epektibong pagpapatutuo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay para sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat. Muli mo kaming ginising sa umagang ito. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka naming pinapupurihan, pinasasalamatan dahil sa kabutihan na iyong ibinigay sa iyong para sa iyong mga anak. Panginoon Hesus, sa umagang ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin may mga karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at pagalingin mo. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na ngayon ay magsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ingatan mo sila sa daan. Ingatan mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Gayon din po, O Diyos, sa mga estudyante na magsisipasok ngayong araw na ito. Ingatan mo sila at patuloy mo silang gabayan hanggang sila ay makarating sa eskwelahan, Panginoon. Gayon din po ang mga guro na patuloy na nagtuturo, Panginoon, upang mahubog ang mga kabataan sa magandang values, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na mahabagin sa lahat. Kaya sa iyo kami, O Diyos, lumalapit dahil Ikaw ang aming Diyos na siyang aming tagapagligtas. Panginoong Hesus, patuloy ka namin itinataas sa araw-araw ng aming mga buhay. Panginoong Hesus, naalala rin namin ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumbong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan naming mangingisda na patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak. Ikaw ang siyang laging mag-alaga sa kanila dahil sila po ay mga mangingisda upang maraming pagkain ang mahihanda sa pagkainan ng iyong mga anak. Gayon din po, O Diyos, ang mga magsasaka, patuloy mo silang ingatan upang marami po silang mga pananim na pagkain tulad ng
prutas, gulay, at mga palay, Panginoon. Lord, Ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan upang sila, Diyos, ay makapagtanim ng anumang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Gayon din po, Diyos, patuloy kong itinataas sa iyo ang mga kaibigan namin magsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Maging ang kanilang mga wedding anniversary. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Patuloy mo silang ingatan at naway ang kapayapaan ay siyang maghari at pag-iibigan ang maghari sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aking dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Unang na lista na sinasabi ni Dr. Fish, bagong kapanganakan. Ayan, bagong kapanganakan. Ang isang epektibong nagpapatotoo ay ipinanganak na muli. Ayon sa Juan 3:3, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipinanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ang isang epektibong nagpapatotoo ay may kasiguraduhan sa kanyang sariling kaligtasan. Kasiguraduhan, no? Ang katiyakang ito ay nagmumula sa tunay na karanasan kay Kristo at sa malinaw na pagkaunawa sa Biblia. Itinuturo sa Biblia ang maaring matiyak ng isang mananampalataya na siya ay ligtas. Ayon sa Juan 10:28-29, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Isinulat ko ito ayon sa Juan 1:13. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalatay sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. O, tingnan mo, tayong mga sumasampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, mga kaibigan. So, ano pa ba ang ating hinihintay? Tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang isang epektibong nagpapatotoo ay naniniwalang mayroon siyang kapangyarihan o authority ibahagi si Kristo. Naniniwala rin ang isang nagpapatotoo sa pagiging pangunahin ng Biblia. Naniniwala siyang ang Biblia ay ang kakinasihang salita ng Diyos. Naniniwala siya na sa kapangyarihan ng magandang balitang magbago ng buhay at magbigay ng buhay na walang hanggan. Ayon sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang isang epektibong nagpapatotoo ay namumuhay sa kabanalan. Namumuhay sa kabanalan. Hindi ibig sabihin na dapat perfecto ang isang tao para makapagbahagi ng kanyang pananampalataya. Ibig lang idiin dito, dapat na
nagpapakita ng mabuting halimbawa ang isang nagpapatutuo sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Dapat siyang mamuhay para kay Kristo at sa gayon, maakit ang mga tao patungo sa kaligtasan. Ayon sa unang Tesalonika 1:5, ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling? Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Ang isang epektibong nagpapatutuo ay puspos ng banal na Espiritu. Kumbaga, alipin ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ay dapat gumagabay at nagbibigay lakas sa nagpapatutuo. Kung wala ang banal na kapangyarihan at gabay, mga kaibigan, hindi maging epektibo ang nagpapatutuo. Ayon sa Gawa 1:8. Ang banal na Espiritu ang nagpapatutuo tungkol kay Jesus at naglalapit sa mga tao kay Kristo. Ang banal na Espiritu ay nagdadala sa atin sa mga taong kailangang maligtas. Ang isang epektibong nagpapatutuo ay tapat sa inaatas sa kanya. Hindi siya madaling panghinaan ng loob. Nagpapatuloy siyang magbahagi tungkol kay Kristo kahit na kakaunti lamang ang tumutugon sa mensahe ng kaligtasan. Pinag-aaralan niya ang Ebanghelyo at palagi ang nagbabahagi. Ginagawa niyang parte ito ng araw-araw niyang pamumuhay. Ang isang epektibong nagpapatutuo ay nahahabag at nagmamalasakit sa mga naliligaw. May pagmamadali sa kanyang puso upang magbahagi ng magandang balita. Mahal niya ang mga tao, katulad ng pagmamahal ni Jesus. Gusto niyang tulungan silang makaiwas sa paghatol at makatanggap ng masaganang buhay kay Kristo. Kilala ng mga tao, marunong ang isang epektibong nagpapatutuo kung paano kausapin ang lahat ng klaseng mga tao. Kaya niyang makipag-ugnayan kahit sinong may iba't ibang pinanggalingan antas ng lipunan. Magaling siyang makipagmabutihan sa iba't ibang uri ng tao. Kabisado ang Biblia ng isang epektibong nagpapatutuo. O in other words, meron siyang kaalaman sa Biblia o sa salita ng Panginoon. Hindi niya kailangan makagraduate sa seminary, ngunit dapat alam niya ang mga importanteng talata sa Biblia. Kaya sumagot ang isang epektibong saksi sa mga katanungan sa pamagitan ng pagbanggit o pagbasa ng mga talata sa Biblia. Binabasa niya ang kanyang Biblia araw-araw at sinasaulyo ang mga talatang kapaki-pakinabang. Sinasanay ng isang epektibong nagpapatutuo ang kanyang sarili sa pagbabahagi ng magandang balita.
Nakikilahok siya sa mga ebanghelismo o evangelism seminars para matuto ng mga magagandang paraan ng pagbabahagi ng pag-iibanghilyo. Kaya kaya niyang magbahagi gamit ang kanyang Biblia, tract, salaysay ng patutuo at iba pang paraan. Handa siyang sa anumang uri ng pagkakataon sa pagbabahagi. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway maging guide ito sa aming pang-araw-araw, O Diyos, upang makapagbahagi ng iyong mga salita sa aming mga kababayan, sa aming kapitbahay, sa aming mga kamag-anak, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibahagi ang iyong mga salita ng may pag-ibig sa aming kapwa. Panginoong Isus, dalangin ko na ingatan mo ang mga anak mo na patuloy na nanampalataya at sumusunod sa iyong mga kalooban, Panginoon. Ingatan mo sila, pagpalain mo sila, anuman ang kanilang mga ginagawa sa araw na ito. Lord, tulad ng iyong mga alagad, kami po'y nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Makakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen.